O kaya itong mga sasabihin niyo, "O akala ko ba bobo si Bongbong? Papaano niya lahat ito? Papaano niya magagawa lahat ng ito, yung mga pamumulito ko na yan, eklabo, eklabo." Kung bobo siya. O bobo siya sa paggawa ng kabutihan. Pero gawa sa kasamaan, kademonyohan, na first honor yan. Cum laude yan. Putang ina, scholar ni Satanas yan eh. Oo, maraming pinaaral si Satanas sa mundo. Si Hitler, si Stalin, si Lenin, si Mao, si Kim Jong-un, si Kim Jong-il. Yan, si Bongbong Marcos Sr., si Bongbong Marcos Jr. Mga scholar ni Satanas yan. Ayaw nyo maniwala sa akin. Kaya nga, sabi ko nga, si cum laude sa katarantaduhan niya, pag pinagawa mo mabuti yan, may ano yan, kabutihang ano yan, gagawin. Wala, hindi naman scholar ni Jesus yan, kundi scholar ni Diablo yan eh. Magandang araw, Banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube Boss D. At your service. Kamusta ang buhay-buhay mga bossing? At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbis, witik, salot, mga putok sa buho, hindot, palamunin, sinto-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno. Lahat ng mga impakto, maligno, madriaga, kidnap or ransom group, masasamang espiritu, masasamang elemento, demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas mga bossing. Kamusta naman kayo? Eto na naman. Panibagong araw, panibagong kwentuhan session na naman tayo. Siyempre, kasama nyo pa rin ang pinaka maingay, madaldal at pinaka walang kwentang vlogger sa balat ng Pilipinas, Boss D. Ang vlogger na hindi nyo dapat siniseryoso. Pero bago tayo magsimula, ganun pa rin mga boss, baka naman kayo ay makapag-follow sa ating Facebook page, ang Boss Dada TV. Siyempre, dalawa po yung Facebook page natin at ang ating mga YouTube channels. Boss Dada TV, ito po. Kung kayo po ay nanonood ngayon, labas muna kayo. Tapos, punta po kayo sa inyong YouTube search engine and then sabihin ninyo i-type ninyo Boss Dada Space 2.0. Tapos mag-follow, subscribe po kayo dyan sa ating YouTube channel na yan. Libre po yan, wala pong bayad yan. Para makapanood po kayo ng mga malulupit na mga diskusyon natin, yung mga highlight ng ating mga malulupit na mga kwentuhan session dito sa YouTube. Kung wala kayong time na manood ng mahabang vlog ni Boss D, dahil kaya ko hinahabaan yung aking vlog. Gawa ng maraming mga kababayan natin, lalong-lalo na sa ibayong dagat ang umaasa sa ating kadaldalan. Kaya kailangan, i-ano natin yan, i-feed natin yung kanilang pangangailangan dahil mahal na mahal natin ang mga kababayan natin na lalong-lalo na dyan sa ibayong dagat. I-feed natin sila, habaan natin para mahaba yung kanilang panahon na makikinig sila. Baka sakali may ginagawa sila, kahit papaano mabawasan yung buryong nila sa buhay. Napakahirap ng mga ng sitwasyon ng mga kababayan natin dyan sa ibang bansa, lalong-lalo na ganito nangyayari sa bayang Pilipinas. Kailangan kahit na sila nagtatrabaho, kailangan updated sila sa lahat ng mga nagaganap dito sa atin. Kaya ayan mga bossing. Mahaba ito. Tsaka ganun talaga marami akong opinion. Marami akong gusto sabihin. Ako ang pinakamadaldal na vlogger sa Pilipinas kaya pagpasensyahan nyo na. Pero meron po tayong mga maiikling version, yung mga walang time sa mahaba. Punta po kayo dyan sa Boss Dada 2.0. Nandiyan dyan po yung ating mga videos na hindi kahabaan para at least kahit papano kung nagbe-break lang kayo, kung kayo ay may konti lang kayong oras, kayo ay nagbabiyahe lang papunta somewhere, tapos mga 10, 15 minutes, 20 minutes lang yung biyahe ninyo, nandiyan po yung mga videos natin para sa inyo. Inaano natin, we're making it, we're tailoring it according sa inyong liking. Nako, na tayo, bali-balita na tayo mga bossing. Syempre, mainit na balita ngayon yung diyan sa Amlak ngayon. Matindi yung usapin ngayon diyan sa impeachment ni VP Sara. Syempre, matindi rin yung usapin patungkol diyan sa mga maiinit na issue na surface na itong mga nakaraan, yung confession video ni Martin Romualdez, yung whole departure order niya, yung pag-freeze ng assets niya, and of course ito nangyayaring
Paglaban na ngayon ni Mans Carpio at ni Inday Sara na hindi na sila pumapayag na basta sirain na lang yung kanilang mga reputasyon, mga boss. Tama lang naman yun. Tama lang na lumaban sila na wag na nilang payagan na sirain na lang sila. Pwede nang bang manira Congress? Si Luistro, pwede na lang bang siyang manira? Itong si Abante, pwede na lang ba sila magsalta? Si Ridon, na tinanggal ni Pangulong Duterte yang si Ridon dahil putangin na niyan, akala mo kung sino yung tao na yan, ikurakot naman. Kapal ng mga mukha, itong si Luistro. Itinago yung kanyang asawa. Ang kakapal ng mga mukha, yung mga nagsasalita ngayon against mga Duterte, ito yung mga satanas sa Pilipinas. Ito yung mga Judas talaga. O kita mo, itong si Luistro, o yung asawa niya ng rape di umano. Itinago niya, o wanted, itinago niya. At ang masama nito, meron pa siyang utang doon mismo sa tao na binabatikos nila si Inday Sara, 8 milyon. Ang utang nitong hayop na ito, hindi pa binabayaran hanggang ngayon. Kumubra na. Kumubra na ng bonggang-bongga. Kung ano-ano mga diamante ang pinagsusuot, hindi marunong mahiya. Hindi man magbayad ng utang itong hayop na Luistro na ito. Hindi ba? Tapos siya pa ngayon ang nagli-lead nitong committee na ito na kung makapanghusga, akala mo korte. Ayan naman ito si Abante na hindi nanalo. Si Abante na natalo pero biglang nanalo. Ang ito pa ang pinakamasaklap, mga bossing. Ang dami nitong yaman na hindi maipaliwanag. Bilyong-bilyong halaga ng yaman to. O milyon-milyon, daang milyon. Bakit? Kita mo, iba-iba relos nito. Ang relos nito, Richard Mille, magkano yung mga yan? 20 million, 25 million. Ganyan ang halaga ng mga yan. Saan nang galing yan? Magkano man lang ang sweldo ng isang congressman? Ang sweldo ng congressman, 300,000. Papaano na meron kang 300,000 buwan-buwan, makaka-afford ka ng ganyan? Meron yan bulletproof na Escalade. Magkano yan? 20 million yata yan. Mga motorsiklo, sports car, putang ina, ang kapal-kapal ng mukha mo. Sisilipin mo yung yaman ni Inday Sara na negosyante, abogado, pero ikaw, putang ina, wala ka namang ibang trabaho. Pastor ka lang man ng isang maliit na kongregasyon, tapos nag-congressman ka, wala namang maganda sa distrito mo, wala namang kawaw-waw yung distrito mo. Pero bakit ang yaman-yaman mo? Tapos ikaw ang nagsasalita ngayon, ikaw ang may moral compass. Itong Terry Ridon, ang kapal ng mukha nitong Terry Ridon na ito. Itong Terry Ridon na ito, dating kinuha ito ni Pangulong Duterte sa kanyang gabinete sa loob lang ng isang buwan. Sa loob ng isang buwan, 7 beses nagpunta sa ibang bansa ang hayop na yan. Tapos ang tinutugunan ng gago ay kahirapan, tapos marangya yung kanyang pagiging opisyal. So tinanggal yan. Kaya yan, dating Duterte supporter yan, tinanggal siya, tapos naging Duterte hater na yung tarantado na yan. At ngayon, sila yung pinakamaingay. Ito si Leila de Lima. Si Leila de Lima, ang kapal-kapal ng mukha. Merong dinispal kong pera sa DOJ, di umano. Hanggang ngayon, hindi pa maipaliwanag. Tapos pinagpapaliwanag mo si Inday Sara. Tapos ito pang masama, gamit ang kanyang kapangyarihan nung siya ay DOJ secretary. Ito, na-dismiss yung kaso nito, pero matagal na kulong ito. Pero ito yung mga kinaharap nitong ulol na ito, at alam naman natin kaya na-dismiss yan dahil sa administrasyon na ito. Alam naman natin ito tayo nag-i-speculate lang, pero di naman tayo mga tanga. Alam naman natin na kaya pinalaya yan dahil ito gagawin yan. Gagawin yan, magiging attack dog ng gobyerno yan laban sa mga Duterte. Para may sakatuparan nila ang pagsira sa dangal ng mga Duterte. Kaya nakalaya ito. Pero ang tagal na nakulong nito. Anong mga kaso nito? Kapal ng mukha nito. Ang kaso nito, drugs. Drugs. Sabi ko nga sa inyo, sino ba ang mga galit sa mga Duterte? Di syempre, yung mga drug lord, yung mga drug pusher, yung mga drug queen, lalong-lalo na yung mga komunista. Konektado siya parehas diyan. Konektado siya sa droga. Di umano konektado siya sa droga. Nangamatay na lang kasi yung mga yung mga nasa bilibid na nagtuturo sa kanya na tumatanggap siya ng payola. Dahil may laboratorio ng droga diyan sa bilibid noon, pinayagan nila yan nung administrasyon nila lalo na sa ilalim ng pamumuno niya so kumukubra siya ng pera sa droga. Kaya tinuro siya mismo noong mga PDLs. Siya mismo nahahatid yung Ronnie Dayan, si Jonel, kumukuha ng pera sa loob papunta sa labas sa kanya para gamitin daw sa kanyang kandidatura bilang senador. Nanalo pang senador yan di ba kakapal ng mukha? Ano namang connection niya sa insurhensya, sa mga komunista? Yung hindi ko alam kung tsahin niya, lola niya, pero kamag-anak niya yung asawa ni Joma Sison na pinuno ng CPP, NPA, NDF. Di ba?
So konektado siya sa dalawa na grupo na galit sa mga Duterte. Ano yun? Drugs at saka komunista. O sino pa? Sino pa? Ang mga nagsasalita against kay VP Sara, lahat yan, puros may ano yan, puros may mga tama yan, yung Chua. Si Chua na isa ring kurakot diyan sa Maynila. O bakit ko nasabing kurakot? O hindi ba, sabi ni Mayor Isko mismo, galing mismo sa kanya, sa bibig niya, na maraming mga proyekto diyan sa sa kanilang distrito na hindi nakipag-coordinate, cooperate diyan sa City Hall at hindi humingi ng permit. Tapos may mga pinagawang parang bahay ng kalapati na barangay yan, nasa gilid ng karsada kasing laki lang ng iskinita, kasing laki lang ng ng sidewalk yung building, 4 na palapag, tapos 9 milyon ang pinagpapagawa na sinira lang ng siyudad ng Maynila yung mga pinagawa niya kasi illegal na itinayo. Sino nagpatayo niyan? Yung mukha ni Chua nandiyan, kapal ng mukha mo. Tapos pa Bible verse ka. Alam mo yung Facebook page niya, dumaan sa wall ko, magko-comment sana ako, hindi ka makaka-comment kung hindi ka follower. Ayaw ko siyang i-follow dahil satanas siya eh. Sinong gusto mag-follow sa satanas? Tapos pag tiningnan mo yung wall niya, pag tiningnan mo yung page niya, puro Bible verse. Sabi ko, tangin na, ibang klase talaga tong mga demonyo na ito. Kaya nilang gumamit ng salita sa Biblia, harap-harapan habang nagnanakaw sila at gumagawa sila ng kahayupan sa bayang Pilipinas. Tingnan mo, yaan yung mga nagsasalita against sa mga Duterte. At itong mga congressman na ito, di umano ayon sa 18 Marines, nakatanggap itong mga ito ng mali-malitang pera. Tapos, tatangkilikin nyo. Mga hayop kayo. So ayan, dyan sa hearing na yan, lumabas ngayon mga bossing yung tawag dito, issue ng AMLAC. Lumabas dyan yung issue ng AMLAC mga bossing na after April 14, tinanggal nila yung dating AMLAC. Imaginein mo 10 years na dinideny ng AMLAC itong hawak na dokumento ni Sunny Trillanes. Tapos biglang ngayon pinaniwalaan dyan sa Congress. Sa kainsuka talaga yung Congress eh. Bakit? Noong nakaraan taon lang yun eh. Or if not last couple of years, sinasabi nila si Trillanes ay pambansang chismoso dyan mismo sa halls of Congress ha. Tapos ngayon ginamit nila si Trillanes para makapanira sa mga Duterte. At ito naman Trillanes, tuwan-tuwa siya, sabi niya vindicated daw siya for the past 10 years, pinaglalaban niya na to. Oo, for the past 10 years, lahat ng mga AMLAC executives dinideny yung hawak mong dokumento. Even the banks na binabanggit mo dyan, dinideny yung hawak mo ng dokumento. Naniwala ang Congress. Ibig sabihin, bobo talaga ang Congress. O, di ba? Oh, tapos sabi niya 10 years. Oh, 10 years ka nang sumasablay. Lahat ng AMLAC official sinasabi hindi tama yung dokumento mo. Tapos biglang April 14 pinalitan nila yung AMLAC ng bagong executive. Eto na. Tapos biglang ginamit nila ngayon dito sa hearing para i-bloat yung numbers ng mga pumapasok at lumalabas na pera ng mga Duterte. Lihitin mo naman yung kanilang lihitin mo naman yung kanilang mga negosyo. And wala namang corruption sa mga Duterte. Bakit? Kasi pumunta ka nga sa Davao. How can you say that Inday Sara is being funded by Pogo, being funded by the drug lords? Kung makikita mo, very simple lang man silang mamuhay. Ni walang mga sasakyan niyan na bulletproof. Dito sa Mindanao, importante na yung sasakyan mo bulletproof. Pero dito si Inday, ang sasakyan niyan dito sa Davao, pick up lang. Si Pangulong Duterte, pick up lang. Si Mayor Baste, pick up lang. Tapos ang mga brand, Diyos ko po, Isuzu lang. Hindi man Amerikanong pick up. Tapos zero debt ang kanyang lugar. Walang corruption sa kanyang lugar, walang utang yung kanyang City Hall nung iniwan niya. Meron bang magnanakaw kurakot na ganyan? Di ba? Tsaka kung ikaw, bilyon-bilyon na yung kinikita mo sa mga drug lord, bakit ka pa magpupolitiko? Oh. Di ba? Yan ba sila Atong Ang nagpolitiko ba yan? Sila Henry C nagpolitiko ba yan? Hindi man nagpolitiko yan kasi mayayaman na sila eh. Makapangyarihan na rin naman sila, ba't ka pa magpupolitika? Tapos itong pinakamalupit, itong Davao City, pag pupunta ka rito, pag nakita mo itong Davao City, develop talaga. Grabe, parang nasa Metro Manila. Talagang napakaraming establishments, businesses, small businesses. Lahat dito maayos. Even yung mga kalsada nila, pag umulan, babahan ng konti, mawawala din. Pero kung titingnan mo ang Davao City compared sa mga syudad nito, mga putang inang congressman na ito na bumabati ko sa kanya sa Congress, wala yan. Walang sinabi yung mga nila dito, yung mga distrito nila, sa mga distrito dito sa Davao City. Pupunta ka lang sa distrito ni Pulong, busog na busog eh. Oh, pumunta ka sa ano ba yung distrito ni Pulong?
Diyan sa Katalunan. Oh, punta ka ng Katalunan. Pag nakita mo yung kalsada nila, puta ina, parang runway ng airport. Makita mo yung cat's eye nila, ang liwanag. Kung makikita mo yung mga kalsada nila, ang liwanag, ang lalaki. Distrito yan sa isang provincial city, ha. Oh, pero kita mo kung gaano yung basketball court nila, yung mga barangay halls nila dito, yung mga barangay hall nila dito, hindi katulad ng barangay hall ni Chua na parang bahay ng kalapati. Yung barangay hall dito, parang city hall sa atin sa Metro Manila. Ganyan kagaling ang mga Duterte, ang crime rate dito, ang baba, ang mga tao dito sumusunod sa batas, sumusunod sila sa speed limit. Tapos hindi kurakot ang mga traffic enforcer dito. Hindi katulad dyan sa mga syudad ninyo. Tapos sasabihin nyo, corrupt? Kasi kung corrupt ka, unang makaka-experience ng corruption mo, yung mga constituents mo, not a single person na nakausap ako nagalit sa mga Duterte. Meron lang daw ilang mga distrito dito, at least mga isang distrito daw na hindi kanila, but all of the districts ng Davao City, kanila, mahal na mahal sila. Alam mo ba ginagawa ng mga ito si Mayor Basti Duterte, pupunta yan sa lahat ng mga barangay na malalayo. Tapos siya doon. Yung ginagawa ni Pangulong Duterte na, 'di ba si Pangulong Duterte maglalagay ng lamesa sa labas sa City Hall, tapos pipila yung mga tao, magsasabi sa kanya ng problema. Si Mayor Basti ang ginagawa niya, siya ang pumupunta sa barangay, naglalagay siya ng lamesa doon, tapos inaalam niya personal kung ano yung issue ng mga tao doon sa barangay. May corrupt ba na ganyan? Marami lang kaming tato. Pero mabait yan si Mayor Baste, at talagang mahal ni Mayor Baste ang bayang Pilipinas, mga bossing. Lalong-lalo na dito si Inday Sara, kita mo naman, yung mga lugar na hindi pinupuntahan ng administrasyon, pinupuntahan niya. Pumunta siya ng Ifugao nung nakaraan. Siya lang daw ang kauna-unahan na politiko na nagpunta ron. Ang layo nun, ha? Pero napuntahan pa rin niya, inimbitahan kasi siya. And si Inday Sara, kapag ka-free yung kanyang time, pupuntahan ka talaga niya. At ang gustong niyang puntahan, hindi Forbes Park. Hindi yung mga mayayaman na syudad. Ang pinupuntahan niyan yung mga syudad kung saan hindi na halos inaabot ng ating pamahalaan. Pero abot ng pagnanakaw. So nagsampa sila ng kaso dahil nga dyan sa AMLAC na yan, inilabas yung pera, inilabas yung transactions nila. Si Mans Carpio kasi private na tao yan. Ako private na tao ako. Bang Secrecy Law, hindi mo pwede na itong aking bangko, basta-basta mo na lang buksan. Kaya nga ako nagbangko dahil tiwala ako na protektado yung pera ko, protektado lahat ng mga ginagawa ko sa buhay. Tapos ang ginawa nitong AMLAC, in-expose iyon ng walang court order. Walang court order. Ang pwede lang pong mag-expose or pwede lang pong maglabas ng mga bank records ng isang taong nirereklamo na meron ng order ng korte mismo na maglabas sila. Wala Bank Secrecy Law, yun ang nire-require ng Bank Secrecy Law. Ngayon, sino ba ang korte dito sa impeachment? Ang korte sa impeachment, Senado. So Senado lang dapat ang pwede na makapag-summon ng mga dokumento na yan na personal at pribado. Kaya nga pribado, hindi naman tayo nasa martial law. Kung martial law tayo, walang pribado. Lahat ng gusto nila masusunod. Pero nasa demokrasya tayo. Ngayon, pagka ganyan ng ganyan, binanggit yung mga pangalan ng mga transaksyones, delikado yan. Siyempre, di ba? Lalong-lalo na si Mans Carpio, hindi naman siya politiko. Asawa siya ng politiko, yes. Pero he's a private individual na mayroong mga pribadong bank transactions na mayroong mga lehitimo na may mga lehitimo na mga negosyo. So ikaw ba gusto mo uriratin ka? Siyempre hindi, di ba? Kaya ka nga naglagay doon. Di sana kung ganyan din lang, muna. Sinabi mo na sa kapitbahay mo kung magkano yung laman ng bangko mo. Sinabi mo sa kapitbahay mo pati yung PIN code mo. Kung kaya rin lang naman palang buksan yan anytime nilang gusto. Pag ganyan, wala na magtitiwala sa bangko. Wala na ngang nag-i-invest sa Pilipinas Tapos ultimo ako na negosyante, gagamit ako ng pasok ako sa Bank Secrecy Law, tapos lalabagin niyo yung karapatan ko bilang isang tao na nagbabangko. So sino pa ang mag-i-invest sa mga bangko? Sino pa ang maglalagay ng pera sa bangko? Kasi kung ako lang, ganyan lang ang gagawin nila. Tapos gagawa sila ng kabulastugan na numero, tapos meron na silang paraan para i-freeze yung assets mo. Pinaghirapan mo yun, tapos i-freeze nila ng ganun-ganun. Wag na tayo magbangko, mag-alkansya na lang tayo. Bibigyan ko kayo ng isang example, mga bossing. Kung ako sa inyo, instead of putting your money in the banks, hindi naman kumikita yung pera niyo diyan, gusto niyo lang naman itago, then just put your money in gold. Diba? Bumili na lang kayo ng ginto. Kung may 1 milyon ka, bumili ka ng 1 milyon worth ng ginto. 5 years from now, tumaas na yung value ng ginto na yan. Yung pagkakabili mo dyan, baka 50, 100% na yung itinaas niyan. Hindi kikita yung pera nyo dyan sa bangko ng ganyan. Yung bangko, ilalabas pa yung mga records ninyo nang hindi nyo namamalay na i-scam pa kayo, biglang nauubos yung pera nyo sa ATM, di naman kayo nagwi-withdraw. Kung lagay nyo sa bangko, lagay nyo sa ginto, o yung ginto tumataas yung value, nakaipon ka ulit, naka 1 milyon ka ulit, lagay mo ulit sa ginto.
Pag nangailangan ka ng pera, paano mo i-withdraw yung ginto? Ibenta mo sa pawn shop, sigurado mas mataas na yan kaysa dun sa pinagbili mo. At 3 araw bago yung yung hearing. Alam natin lahat yan, ano na yan, pressured yan ng administrasyon. Dahil yung COA, yung AMLAC, lahat yan, may control ang presidente natin dyan. Tanga na lang maniniwala na wala. Bobo lang si Bongbong, pero bobo lang yun sa pagpapatakbo ng Pilipinas. Pero sa paggawa ng kademonyuhan, matalino yun. Walang ibang alam gawin yan, ulol na yan, kundi puro kasamaan. Hari nga ng kadiliman niyang gago na yan. O kaya itong mga sasabihin nyo, kala ko ba bobo si Bongbong? Paano niya lahat ito? Paano niya magagawa lahat ng ito? Yung mga pamumulito ko na yan, eklabo. Kung bobo siya. O bobo siya sa paggawa ng kabutihan. Pero paggawa sa kasamaan, kademonyuhan, first honor yan. Cum laude yan. Putang ina, scholar ni Satanas yan eh. Maraming pinaaral si Satanas sa mundo. Si Hitler, si Stalin, si Lenin, si Mao, si Kim Jong-un, si Kim Jong-il. Yan mga demo sino pa ba? Si Bongbong Marcos Sr., si Bongbong Marcos Jr. Mga scholar ni Satanas yan. Ayaw niyo maniwala sa akin. Kaya nga, sabi ko nga, si cum laude sa katarantado niya, pag pinagawa mo mabuti yan, may kabutihang gagawin. Wala, hindi naman scholar ni Jesus yan, kundi scholar ni Diablo yan eh. Paano may magagawang mabuti yan? Kaya nga itong lahat na nangyayari ngayon, putya yan ang specialty ng mga Marcos, guluhin ng bayang Pilipinas. Walang ginawa mabuti ang mga Marcos na yan. Kaya kahit si Amy, wag nyo nang iboboto yan sa susunod na eleksyon. Kahit sino pa, basta Marcos. Ang apelyido, kahit hindi naman nila kamag-anak, basta Marcos apelyido, putang ina, wag nyo nang pabotohin yan. Salot yung pangalan na yan. O eto, katulad dito, isang salot na ito. Si Martin Romualdez na malaki tenga. Sabi ko nga sa inyo, kung si Pinocchio ang humahaba ilong, pag nagsisinungaling, si Martin lumalaki tenga. Napakasinungaling ng hayop na ito. O ngayon, bumabalik na sa pagmumukha niya lahat ng mga ginagawa niyang kademonyuhan. Ngayon, yung mismong administrasyon na kasabwat niya, kasapakat niya, ito ang ginagawa sa kanya, dinadali siya ngayon ng administrasyon nila mismo. Nilalaglag siya ng kanyang pinsan dahil kanyang pinsan na si Bongbong dahil nga papunta sa kanila yung biyahe ng korupsyon eh. Puta ina, papunta na sa kanila pag ganun na eh. Ayan, kaya sabi nito ni Bongbong Marcos, puta, hindi pwedeng ako, iliko mo yan. Padaanin mo ng Leyte yan. Ayun. So sino bang tumitira ngayon? Yung aso ni Bongbong. Sino ba nagtalaga dito kay Remulla? Si Bongbong. So ngayon na-check na nito ngayon ni Romualdez na po, delikado ko na nagtandem na yung dalawang scholar ni Satanas ito na. So siya na ngayon ang tinatarget, pero wag tayong papabudol Wag tayong papabudol. Kasi ito na naman sasabihin na di ba, kahit pinsan may imbestigahan, walang makakalusot dito. Tapos, papawalang sala din yan si Romualdez. Maniwala kayo itong ginagawa nila na kunyari sasampahan siya ng demanda, kunyari ganito, magtitiis lang ng konti yan. Pagdating na Sandigan Bayan, i-dismiss din yung kaso na yan. Ganyan-ganyan din yung ginawa nila sa impeachment ni Bongbong Marcos. Kunyari, nag-file ng impeachment, kunyari, sufficient in form, tapos nung sufficient in substance na, dinismiss na. Ganyan din yan yung kay Romualdez. Akala ninyo, nag-aaway yung magpinsan na yan? Hindi. Palabas nila yan. Kita ninyo, hindi ba? Pati pinsan. Pinaimbestigahan, iniimbestigahan, kinasuhan. Ang problema nga lang, hindi tumayo yung kaso. Ganun yun. Kunyari nag-aaway yung dalawa na yan para malibang tayo, pero putsang ina niyan, madi-dismiss yung mga kaso na yan, pustahan tayo. Ito kay Romualdez na to, wala ito. Hindi to tutuloy. Di ba, pinapaimbestigahan kunyari ng ni Remulla, galit na galit, nag-aaway sila kunyari. Para palabasin na matino si Remulla, para si Remulla patas na sinasampahan niya lahat ng kaso. Pero pustahan tayo. Si Chis Escudero lang ang makukulong dito. At saka yan si Jinggoy. Kasi ginawa na nila yan kay Senator Bong Revilla Kahit walang kasalanan si Senator Bong Revilla, nakakulong siya ngayon Dahil itinuturo lang siya, walang hard evidence Itong si Romualdez may hard evidence at ito pa matindi. Ginamit ng ombudsman yung tawag dito, mga testimonya ni Gutesa nung 18 Marines. Ginamit yun. So ito maganda nito. Yun ang ginamit na basihan tapos i-dismiss na Sandigan Bayan. Di meron na ngayong dahilan si Panfilo Lacson na hindi ipatawag yung 18 Marines. Bakit?
Ginamit yung testimonya nila sa Sandigan Bayan, dinismiss eh. Ba't ko pa ipapatawag yan dito sa Senado? Ganyan kagaling yung mga gago na yan. Style nila bulok, kunyari lang yan. Pero putsang ina, kunyari pinipressure nila, finifreeze ng AMLA, pero maniwala ka sa hindi, nagagalaw pa rin niya pera niyan. Maniwala ka sa hindi, palabas lang nila yan, yung mga ganyang keso, pati si Martin Romualdez kinakasuhan. Palabas lang yan. Ganun din niya, madidismiss yan, matatanggal din yung freeze order, tapos sasabihin yan, ano pang ginagawa ninyong sinisiraan nyo pa ako? Sinabi na Sandigan Bayan, wala akong kasalanan. Ano pang sinisisi nyo ko? Sinabi na ng sinabi ng Sandigan Bayan. Sinampahan ako ng kaso, hinarap ko, sinabi ng Sandigan Bayan, walang basihan yung 18 Marines. Ngayon, ako naman si Lacson, bakit nyo pa sinasabi sa akin na ipatawag yung 18 Marines, ipatawag yung 18 Marines? Sandigan Bayan nga, hindi na pinaniwalaan yung kanilang testimonya, ako pa kaya. Hindi ba mga ganyang style bulok yan? Panoorin natin to, style bulok nila. 5 hanggang 6 na kaso pa raw ang inihahanda ng Office of the Ombudsman laban kay Leyte Representative Martin Romualdez. 5 hanggang 6 na kaso, kahit 1 milyong kaso pa yan. Kahit 1 milyong kaso pa yan, walang mangyayari dyan dahil palabas lang nila yan. Preliminary investigation na rin daw ang mga reklamo laban sa dating House Speaker. Nagbabalik si Joan Manalo para sa detalye. Matapos kumpirmahin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang freeze orders ng Court of Appeals sa bank accounts at ari-arian ni incumbent Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez, sinabi mismo ng Ombudsman sa programang executive session ng DZRH News na may mga tinatrabaho pang kaso laban kay Romualdez. Actually, isang kaso pa lang yan, pero we have around 5 to 6 cases lined up. Diba? Sikat na sikat si Remulla dito. Sikat na sikat siya dito, parang pinalalabas na siya ang pinakamagaling. Na siya ang pinakamalupit, diba, na wala akong sinisino dito. Pero maniwala ka, madidismiss yan. Pag na-dismiss lahat yan, 5 hanggang 6 na kaso, putsang ina, double jeopardy, hindi nyo na yun may ipa-file ulit. Style lang nila to. Putsang, walang mangyayari dyan. Magkakasabot yan sabi ko nga sa inyo, walang honor among thieves. Putsang lahat yan, puros mga kawatan yan, lahat yan, puros mga gago yan. Pinasasakay lang tayo sa kaso na to. Hindi tayo maniniwala hanggat hindi nakukonvict at hindi nakukulong ito si Martin Romualdez ng mahabang panahon. Hanggat nasa labas yan, nagdadrama-drama yan na ganyan, wala yan. Palabas lang nila yan, mga boss. Sunod-sunod siya ipa-file within the next 2 weeks. Nasa ilalim na rin anya ng preliminary investigation ang mga reklamo laban sa pinsan ng Pangulo. Pero hindi na muna nagbahagi ng iba pang detalye si Remulla. All the cases will involve the same action by the AMLC. Kaya itong sa court, i-manifest lang namin sa court, meron ba kami ibang kaso. Ang kalaban namin dito, akusado sa pagnanakaw sa gobyerno. Ito, taga-gobyerno to. Diba? Akusado sa pagnanakaw sa gobyerno. Ito, taga-gobyerno to. Yabang-yabang niya diba? Ba't hindi siya ganyang kayabang nung una? Kasi nga, meron na silang gameplay. Ang gameplay niyan, iaharas nila kunyari si Martin Romualdez. Kakasuhan nila si Martin Romualdez. In my, sa capacity ko, kinasuhan ko. Pagdating sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, dismissed yan. Makakapag-bail yan. Tapos pahahabain lang nila yung kaso niyan. Ano na mangyayari? Wala rin. Wala rin. Palabas lang nila itong mga style bulok. Maraming pera, may kapangyarihan. Hindi ho madali labanan to. Una nang kinumpirma ng Nakita niyo yung niya? Nakita niyo yung posisyon niya? Hindi madali labanan to. Taga-gobyerno to. Malaking tao to. Mayaman to. Hero na naman si Ulul. Pero ang tanong, tutuluyan ba? Ang tanong dito, ikaw ikukulong ba talaga? Ito, isang tanong pa rito. Alam ba ni Martin ito? Baka mamaya, play ni Bongbong tsaka ni Remulla ito, pero hindi alam ni Martin to, kaya nagre-react to si Martin. Siyempre, magre-reach out si Martin, tapos sasabihin na, ikaw na sakripisyo, boss. Kukulong ka lang saglit, mga 3 years, ganyan. Tapos, papawalang sala ka rin. Huwag ka mag-alala, sakripisyo ka konti. Bakit ako? Yun lang siguro ang kinasasama ng loob ni Romualdez. Kasi katulad nung kay Bong Revilla, di ba? Yung unang kaso ni Bong Revilla. Silang dalawa ni Jinggoy. Kinasuhan sila ng plunder. After how many years? 4 years silang nakulong doon sa krami. 4 na taon. Pagkatapos noon, inakwit sila. Hindi sila guilty. Nakatakbo sila sa posisyon. Okay yun, wala silang kasalanan. Ito kay Martin Romualdez, talagang may kasalanan to. Pero malamang ganyan lang din ang gagawin niyan. For show, kunyari ikukulong. For show, kunyari aarestuhin, pero mabilis na madidismiss yung case na yan. Kung sila Bong Revilla, pinatunayan talaga nila na wala silang kasalanan for 4 years silang nakakulong. Ito si Romualdez, baka walang 2 linggo nakakulong to.
Oo, maniwala kayo. Sasabihin na, wala na, no, walang basis yung mga akusasyon sa kanya dismiss. Wala na. Hindi mo na siya pwedeng sampahan ng kaso ulit patungkol sa flood control scandal na yan. Di ba? Money Laundering Council o AMLAC na naglabas na ng freeze order ang CA laban sa isang di pinangalanang kongresista. Nakalaunay tinukoy nga ng ombudsman bilang si Romualdez. Ayon sa AMLAC, 25 bank account at 10 insurance policy na nakapangalan sa mambabatas ang napasailalim ng freeze order. Sakop din ito ang iba pang ari-arian ng business associate at isang corporate entity na naiuugnay kay Romualdez. Dagdag din ng AMLAC, may probable cause para sa Court of Appeals na iugnay ang mga ari-arian ni Romualdez sa plunder, direct at indirect bribery at graft and corruption. Sa ngayon, tikom pa ang kampo ni Romualdez patungkol sa freeze order. Una nang pinabulaanan ng dating House Speaker na siya ang mastermind ng korupsyon sa likod ng flood control scandal. Nanindigan din siyang hindi lang sa iisang tao nakadepende ang national budget at una itong dumadaan sa kamay ng ehekutibo. Para sa Agenda Week, Yan. So, palabas lang yan. Huwag kayong magpapabudol dyan. Katarantaduhan niya. Huwag kayong maniniwala dyan. Itong mga ganitong palabas nila, maniwala kayo. Magkakasabat pa rin yan. Kaya huwag kayong, nakawawa naman si Romualdez. Romualdez, magsalita ka na. Hanggat hindi yan nilalaglag yung pangalan ng pinsan niya, hanggat ibang tao ang nilalaglag niya si Chis Escudero, nilalaglag niya si ganito, si ganyan. Hanggat ibang tao ang pinapangalanan niyan, putang ina, kasabwat pa rin ni Bongbong niya. Huwag kayong maniwala sa ulol na yan. Sa binili mo, doon mo na nalagay pera mo. Kesa ilagay mo dyan sa bangko, tapos wala namang kasikre-sikreto. Masama yun, mga bossing, Diyos ko po. Kaya ito, nag-file na ng case si Attorney Manscarpio at kanina nagpunta na siya sa korte. Pakinggan natin yung kanyang press ko, no? Bihirang nagpapa-interview itong tawag dito, bihirang nagpapa-interview itong si Manscarpio, pero dito na nagpa-unlock siya ng interview, na sumagot siya ng mga tanong ng mga natin, ng mga media. Pakinggan natin. Okay. Kuya, babalo ko konti. Babalo. Yan. Okay? Baba pa ng konti. Yan. Okay na? Sige. Okay. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po, siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Ilan po kayo nag-file, sir? Okay. Attorney Mas, mabilit pa mga kuan. Okay, sige na ha. 5 minutes, 10 minutes ha. Okay. Sige, unang tanong. Okay, ang pinahal po namin ay isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A, RA 9160 na naamendihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Sir, sa mga pagkukunan, they have the power daw ang Congress at submit na power. Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. So kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin, Section 8A. At ang buong AMLA na batas, wala pong exception. Attorney, bakit kasama sa mga sinampahan ng reklamo yung mga kongresista mula sa Liberal at Bayan? Hindi naman dahil sa Liberal or Bayan sila. Dahil, kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba? Sila yung nag-motion, sila yung nag-second motion
at pinirmahan yung sabpina. Na dahil dun sa pinirmahan nilang sabpina, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw tungkol daw sa mga bantang saksyon na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ng kaso. Ito Unang-una sa lahat, yung batas na yan, mga bossing, ang gumawa Kongreso. Sila ang gumawa, sila ang nagbalangkas, tapos pinirmahan niya ng Pangulo. Oo, tapos ngayon, sila din ang lumalabag. Tapos hindi nila alam i-interpret. Sabi ko nga sa inyo, itong mga congressman, magaling na naman gumawa ito ng batas. Pero bobo ito mag-interpret ng batas. Sino ang dapat nag-interpret ng batas? Korte. Korte po. O kapag sa tingin mo itong batas na ito, even if ikaw ang congressman, you're not above the law. Hindi pa pwedeng, kami gumawa ng batas na yan, alam namin yan. Hindi. Kayo lang ang gumawa ng batas, kayo nagbalangkas ng batas, ang dapat na nag-i-interpret niyan, korte. Korte po, kaya nga kailangan kapag nakita na sa tingin mo lumabag sa batas, syempre kapag yung lumalabag sa batas, sasabihin niya, i-deny niyan. Ano lumabag sa batas? Wala akong nilabag sa batas. May nilabag kang batas. Wala akong nilabag sa batas. O kaya doon nagkakaroon ng hablahan, doon nagkakaroon ng demanda. Magiging referee ninyo ang korte. So ngayon, yung korte magsasabi, sino ang lumabag sa batas sa inyo? Sino sa inyong dalawa yung nagsasabi ng totoo? Congressman ba ang naghihiring? Congressman ba ang nagsasabi na nilabag mo itong batas na ito? Congressman ba ang nagdidesisyon kung guilty beyond reasonable doubt yung iyong conviction? Sila ba nagko-convict? Di ba hindi? Ang nagko-convict, korte. Therefore, korte lang ang pwedeng mag-desisyon dito. So kung lumalabag sa batas, kahit congressman pa na ikaw ang nagbalangkas ng batas, kung hindi ka sumusunod sa batas at yung binalangkas mong batas tinatarantado mo, hinahanapan mo ng butas, korte ang magsasabi whether tama yan o mali. Kaya nga, dapat lang talaga na pumunta ka sa korte para isumbong mo itong mga ganitong klase ng gawain, lalong-lalo na kung ikaw ay isang pribado na tao, tapos yung kalaban mo makapangyarihan, gumagamit pa ng pera ng taong bayan para sirain lang yung reputasyon mo, hindi ba? So, mag-file ka ng kaso. And tamang-tama ito kasi for the longest time, mga bossing, si Mans Carpio at si Inday Sara, pati si Pangulong Duterte, para sa kanila kasi politika lang yan Politika lang naman yan Hindi naman kasi sila apektado sa politika Kasi kahit naman anong paninira sa kanila, kahit naman anong ilabas na mga peking balita sa kanila, itong mga Duterte, mahal na mahal pa rin ng taong bayan kasi hindi naman tanga mga Pilipino. Pag nakita mo naman talaga yung mga Duterte, simple lang naman talaga sila. Wala naman sila mga mansion. Wala naman sila mga mamahaling sasakyan na ifinoflaunt sa kanilang mga sa kanilang mga social media. Hindi mo naman sila nakikita na nakikipag-away sila sa kung saan-saan. Wala naman silang inaalipusta na tao. O sasabihin nyo na naman, yung sinuntok na sheriff, ang tagal-tagal na issue na yan. And para sa akin, dapat nga, hindi lang sinuntok yan, dapat tinadyakan pa sa tagiliran yan May krisis na, nagdi-demolish pa. Hindi ba? I mean, may mga exception yan. Minsan talagang kailangan maging makatao ka pero itong mga Duterte na to, nakita mo may mga sports car yan, may mga helicopter yan. Nakita mo may mga mansion yan, katulad ng mga congressman. Nakita mo na nagdadamit ng magarbo yan, katulad nito mga putang ng mga congressman na to dyan sa kongreso na kung makapag-flaunt ng mga mamahali relo, mga alahas nila, akala mo sila may-ari ng Pilipinas, alam mo, yan ang mga kurakot. Nakita mo si Inday, very simple, naka-rubber shoes lang, pantalon, naka-polo shirt, tapos isang pirasong relo, yung sing-sing niyang paulit-ulit, yung hikaw niya, yun lang, simple lang. O tapos sasabihin mo, korap? May korap bang ganyan? Yung mga anak niya, saan nag-aaral? O, nag-aaral ba sa international school yung mga anak niya? I mean, nag-aaral ba sa ibang bansa? Katulad nito mga putang ng congressman na ito, yung mga anak nag-aaral sa ibang bansa? Lalo-lalo na yung mga makabayan na yan. O, yung mga anak nila. Recruit sila ng mga kabataan dadali sa bundok. Pero yung mga anak nila, hindi marunong maghugas ng pinggan. Nag-aaral sa ibang bansa. Galit daw sila sa mga elitista. Pero sa nag-aaral yung mga anak nila, Lasal Green Hills, Lasal, Ateneo,
Eskwelahan ng mga mayayaman. Putang ina ng mga yan, di ba mga hipokrito? Yaan yung mga tao na sumisilip sa mga Duterte. Pag tiningnan mo sila i-lifestyle check mo, magugulat ka. Magugulat ka, anak ng tunapay. Ito sila Inday Sara, nakita mo ba silang namuhay ng marangya? Ako ilang beses ko na silang nakikita in public. Ilang beses ko na rin silang nakikita, ilang beses na rin tayo naiimbitahan. Hindi naman tayo pinapakain ng tigi-isang lechon. Pag lumabas naman kami, halimbawa inimbitahan kami, baka pwede appreciation lang sa mga ginagawa ninyo, dinner tayo. Pucha, ang pinapakain naman sa amin, ilang putahe lang. O sige, nung nakaraan, Christmas party, dyan sa Office of the Vice President, ang pinakain sa amin, lumpia at saka lasagna na walang karni. Sorry pero yun talaga real talk lang. O yun talaga wala talagang pinakain sa, yun lang, tapos juice. Yung juice, hindi ka na pwedeng humingi. Pag humingi ka ulit, tubig na maligamgam na ibibigay sa'yo. Ganun lang, tapos may soup lang. Yung soup lang nila, parang malapot na tubig lang. Hindi naman sa pag-aano, ang ibig ko lang sabihin dito, wala namang pinakikitang rangya itong mga Duterte na ito, lalo na si Inday Sara. Natanggap ko nga mantakin mo exchange gift, hindi pala exchange gift yun. Regalo, mabubunot ka ng regalo, natanggap ko joy, meron ba namang ganyan? Sabi ko nga, putangin na, malayo sa katotohanan yung mga pinagsasasabihin to mga hayop na ito. At dyan din, sa hearing dyan sa Kongreso, hindi na nagiging ng traction O, kita mo, ilang araw lang, nakalimutan na naman. Nakita mo kung sino nagtatanggol kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, kay Mayor Basi. Sino nagtatanggol? Yung mga normal na Facebook user, mga personal accounts. Wala dyan mga vlogger masyado. Kami lang yung mga vlogger content creator. Ilan lang kami, mabibilang mo kami sa kamay. Pero pag tiningnan mo kay Bongbong Marcos, yung mga sumasagot sa kanyang mga sa comment section ng kanyang mga post, putang ina, puros taga ibang bansa. Tatatlo yung followers. So may mga troll farm. Walang troll farm na ginagamit para i-amplify yung propaganda o yung politika ng mga Duterte. Puro organic na mga Pilipino, lalong-lalo na mga kababayan natin OFW. Yung iba nga, hindi mga Filipino citizen, mga Dutch citizen na, American citizen na, pero mahal pa rin yung bayang Pilipinas, pinagtatanggol si Inday Sara sa mga comment section. Hindi nila kayang sirain si Inday Sara, hindi nila kayang sirain ang mga Duterte dahil maniwala kayo, walang ibang pag-asa bayan nating Pilipinas sa ngayon kundi mga Duterte. Kailangan magkaroon talaga ng mga Duterte na mga namumuno para magkaroon ng benchmark ang mga tao at yung mga tao pumili ng mga politiko na naaayon doon sa sa standards na isinet ng mga Duterte. Ano po yun? Tera. Ano po yun? Do you maintain na wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion daw sa account po nila Sir Manasseh? Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Diba? Ang sinampa namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction report? Ngayon, sinasabi nila sabi dito ni attorney, hindi namin kine-question yung numbers. May panahon para doon. Hindi namin kine-question yun. Ang kine-question namin dito is yung inilabas ng AMLAC na bank transactions ni Man Scarpio na isang pribado na tao na labag sa batas. Doon kami nakafocus. Yung numbers na binobloat nila yung 6.7 billion na na transaction ng mga bank accounts na yan. Merong tamang paraan, way para ipatunayan na katarantaduhan yung numero na yan at bloated yung mga numbers na yan. Hindi ito yun. Kasi pinalalabas nila na, nirereklamo nila yung paglalabas ng personal na mga impormasyon pero hindi nila kinokontest yung 6.7 billion. So, ibig sabihin, totoo yun. Tanga. Kayo lang nagsasabing totoo yun. Kahit nga mga tao, alam na mali yung ginawa nyo ron. Nung panahon ni CJ Corona, mga bossing, magaling talaga noon kasi nung panahon ni CJ Corona hindi pa naman very kumbaga literate yung mga tao paggamit ng social media. At saka wala silang pakialam kay CJ Corona. Wala silang pakialam kay Chief Justice Corona. Hindi pa masyadong edukado yung tao pagdating sa politika. Hindi pa nila nakikita yung political persecution kay CJ Corona noon. Pero simula nung umupo si Pangulong Duterte, nakita na ng mga tao kung paano tinitira political si Pangulong Duterte. Sinisira si Pangulong Duterte gamit ang politika. At ginawa yon para siya ay mapaalis dito sa bansang Pilipinas, itapon sa ICC. Ginagawa rin yun kay Inday. So ngayon, gising na tao. Itong ginagawa ninyo, pamumulitika ito. Bakit?
kasi si Inday ang pinakamalakas na kandidato. Ayaw nyo lang na manalo si Inday. Bakit ayaw nyo manalo si Inday? Ang question mark, bakit? Okay, kasi nga naman ang mga Duterte galit sa magnanakaw, galit sa kurakot, galit sa adik, galit sa NPA. Lahat ng mga masasamang gawain ng mga politiko na nagbibintang sa mga Duterte ngayon, lahat ng masasamang gawain nila, galit ang mga Duterte doon. Kaya galit na galit sila sa mga Duterte. So bukas na isip ng tao dahil dito sa social media, bukas na isip ng tao. So hindi sa dinideny nila hindi sa inaamin nila yung 6 billion na sinasabing paikot-ikot sa bangko nila. Pero ang sinasabi nila, may nilabag kayo sa batas, yung bank secrecy law. Diyan tayo mag-focus. Yung pera na yan na paikot-ikot, sasagutin yan sa impeachment court. Ready na yung mga abogado ni Inday Sara na sagutin yan sa impeachment court. At dahil matatalino na mga Pilipino, yung ginawa ninyo kay CJ Corona noon, hindi nyo na kayang gawin ngayon. Kahit sino mga eksperto ipatawag nyo dyan, putang ina nyo, makikita ng taong bayan kung gaano kayo katarantado. Alam ng taong bayan na itong ginagawa ninyo, politika lang to. Walang totoo dito. Walang paglabag dito, kundi politika ang ginagawa ninyo. You're making it look like and you're making it sound like na may karumal-dumal na krimen itong ginagawa mga Duterte, pero bukas ang mata namin. Hindi namin paniniwalaan yung mga yan kasi kami mismo naka-experience ng mabuting gobyerno mula sa kanila. Kayong mga nagbibintang sa kanila, Diyos ko po, ang mga politika nyo puro pagnanakaw. Sports, di ba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi po dito sa piskal na dapat nasagutin yon. Siguro baka dapat sa impeachment court, di ba? Hindi naman po parte ng impeachment si Attorney Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual, di ba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Di ba? Para saan pa mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Di ba? Di ba parang awkward, di ba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. May recorrection ba sir dun sa billions of pesos na laman ng bank account? Ang problema kasi hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito, sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Diba? Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng sabpina na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila pero ganun pa rin, walang nangyari. Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibitions ng bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang bank secrecy law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Amending? Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Itong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga informasyon. So in any manner nga, basahin yung Section 8A. So sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi rin to allowed na ilabas yung mga bank transactions and bank records ng Vice at ni Sir Carpio? Ang nga naman ito, nakalagay nga sa batas na itong reporter na to, di nag-aral ng leksyon Nakalagay sa batas na kailangan may utos ng korte at may kaso. Yung impeachment, pag nasa impeachment court na, korte ang impeachment court. So kung yung impeachment court mag-uutos sa AMLAC na maglabas ng mga
impormasyon, maglalabas siya ng mga impormasyon. Pero syempre, ang impormasyon na ilalabas nila, yun lang mga involved sa kaso. Sino ba involved sa kaso? Si Inday Sara. So dapat yung mga ano lang, yung mga galaw ng pera na involved si Inday Sara, yun lang. Di ba pwedeng ilabas yan yung kay Kitty? Di ba pwedeng ilabas yan yung kay Baste? Di naman sila involved sa impeachment eh. Si Man Scarpio, pwede bang ilabas yung kay Man Scarpio? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Oo, kasi asawa siya ng narereklamo. Pwedeng hindi dahil pribado siyang tao at hindi naman siya involved sa kaso. Pero basta may utos na ng korte, yun nga yung limitations na hindi pwede yung AMLAC basta-basta na lang maglabas ng mga impormasyon na na walang utos ng korte. Ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong impormasyon. Ngayon, kung gusto nang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas naman kung paano legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yun. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong impormasyon. Sir, for the record po, hindi po tayo maglalabas din ng yung AMLA report sa Senate na sa impeachment court. Hindi naman kami pwede maglabas Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng impormasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede namang gawin na wala ka namang money laundering na fina-file tapos magsisiwalat ka ng mga impormasyon. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede kang makulong 8 years. Okay? Kaya kung susundin natin ng batas, wala sanang problema. Wala sana to Diba? Kumuha sila ng bank inquiry order. Nasa batas naman yan, pwede sila mag-apply sa CA. Diba? Kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Sir, Sir, is it correct to say na you neither admit nor deny the financial disclosures dun sa na nilabas ng AMLA during the impeachment? Kaya una sinasabi ko nga, paano namin ma-deny or ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-uusap namin ni Attorney Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including you if possible, to answer those charges in the House impeachment hearing? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Attorney Carpio, dahil nga pribadong individual naman siya, na pilit na sinasama sa impeachment, hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Diba? Hindi namin kailangan na sagutin ang mga sinasabi nila Attorney De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment proceeding, di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng subpoena. Di ba? Hindi naman siya politiko, si Attorney Cap. Makukunat ang utak nito medyang mga bobo na ito Mga tanga talaga Di talaga nila naiintindihan yung naghahatid lang talaga sila ng report. Wala silang mga opinion na sarili, mga bugok talaga. Matagal na nga sinabi na yaang yaang Congress na yan, dapat yan, tapos na yan. May probable cause na, so, bumoto na sila. So hindi na dapat sila naghahanap pa ng mga dagdag ebidensya para maidiin si Inday Sara kasi hindi man nila trabaho yun. Ang trabaho lang nila is alamin kung meron bang probable cause o wala. Ganun lang naman kasimple yun. Lahat ng mga circus theatrics na ginagawa nila dyan, trial by publicity na yan. They are trying at least na may mga tao silang mabola. But after 2 hearings, pinagtatawanan lang sila. After 2 hearings, pinagtatawanan sila, nagtawag sila ng isang may kaso, kidnapper. Tapos yung pangalawang tinawag nila, abnormal. Si Trillanes.
Oh, sabi ko nga sa inyo, lahat yung mga nangyayari dyan, sumasabog lang sa mga mukha nila kahit na anong ganda ng mga opening statement nila. Sila lang naman ang naniniwala. At lalo na yung mukha ni Luistro. Yung kapal ng mukha ni Luistro na kung makapagsalita dyan, akala mo napakalinis na tao. Pumunta ka sa kanyang distrito, tingnan mo kung maayos yung distrito niya. O, lahat ng mga sinasabi nila dyan, babalik yan sa mga mukha nilang lahat at magmamanifest yan sa 2028 elections. Kapag ka hindi nila napabagsak si Inday Sara ngayon, kapag ka hindi nila napatumba si Inday Sara ngayon, hindi nila napa-impeach si Inday Sara ngayon, tapos na silang lahat. Mga punyeta kayo, tapos na kayong lahat. At sigurado ako, isa-isa yung mga buwaka ng ina niyan magsisipagsibatan sa Pilipinas. Hahabulin ni Inday Sara yan isa-isa. At kung ayaw ni Inday Sara, ako ang mang-aaraw-araw kay Inday Sara. Pag nanalo si Inday Sara, itaga nyo sa bato, putang ina, aaraw-arawin kong ipapaalala sa kanya na dapat kasuhan niya ito mga putang ina nito. Para mapanagot sa lahat ng mga paninira sa kanya at sa bayang Pilipinas, pang-brainwash sa mga bayang sa mga Pilipino at pang-aabuso sa konstitusyon. Araw-arawin ko si Inday. Ako magiging basher ni Inday pag nanalo siya. Tandaan niyo yan. Oo, araw-arawin ko si Inday. Hey Inday, ano na nangyari kay Luistro? Bakit buhay pa? Hindi, joke lang ha. Magalit na naman kayo. Ano nangyari kay Luistro? Bakit hindi pa nakakulong? Ba't nagbayad na ba ng utang niya? Ano nangyari kay Abante? Bakit panay palabas ng dila niyan? Ano nangyari kay Ridon? Bakit may beke pa rin yan? Araw-arawin natin yan. Lalo-lalo na si Trillanes. Ipapaalala ko, araw-araw Trillanes, pag nanalo si Inday Sara, pumunta ka na sa Pluto ha. O pumunta ka na sa Pluto. Nagpapadala na sila doon ng aso. Ngayon pa lang pumunta ka na. Hindi nyo kayang pabagsakin si Inday Sara. You've been doing that for how many years already? 6 years nung panahon ni Pangulong Duterte. 4 years ngayon. For 10 years, sinisiraan nyo yung mga yan. Hanggang ngayon, mahal pa rin sila ng mga Pilipino. Kahit magpalabas kayo na sandamukal ng mga Okta Research kung ano-ano mga tarantaduang survey, hindi maniniwala ang tao. Kasi personal yung survey ng tao. Ako personally, gusto ko ang mga Duterte para sa bayang Pilipinas. Pakialam ko sa gusto ng iba. Basta ako gusto ko. And ilang Pilipino yung may gusto ng ganun? Yung may personal survey. Ilang Pilipino? 32 million. Tapos madadagdagan pa. Putragis kayo. Yari kayo dito. So galingan ninyo kasi pag hindi ninyo napabagsak si Inday Sara dito at huling araw nyo na sa kailan ba? At 29 sa Miyerkules. Huling araw nyo na sa Miyerkules para dito sa mga theatrics nyo. After nun, kailangan pumunta na niyan ng Senado. Kasi pag pinahaba nyo pa yan, puta pagtatawanan na kayo lalo ng tao. Hindi na excited ng mga tao dyan. Ang excited na lang dyan yung troll farm ni Bongbong at saka ni Romualdez. Pero hindi na excited ng mga Pilipino sa impeachment na ito. Sawan-sawa na sila dito. Ginawa nyo na ito ng maraming beses. Tapos pare-parehas. Same playbook. Hindi, noon siguro umubra yan. Pero ngayon, hindi na mulat naisip ng tao. Diba? So kayo kung nasa lugar niya, kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa nyo, di ba? Since birth, hindi ba kayo aalma? Kasi may batas naman na bawal. Pero sir, yung allegation na tumanggap ang pamilya ng bisin ng pera mula kay Samuel Uy, alam ba yon ni Attorney Carpio? Does he have a knowledge kung may mga ganong pagpasok ng pera, ng deposits? Unang-una, sinasabi ko nga, I think Attorney Carpio will not be in a position to answer those questions. Kasi nga, hindi naman siya parte ng impeachment proceeding at unang-una, sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it through Attorney Michael Powa. I think na-monitor yun naman yun, yung mga statements ni Attorney Mike Powa at yung mga abogado nila kay Fortune Narbasa. Sir, ano yun? Si VP Sara lang ang may hawak ng bank accounts na yun. Walang ginagalaw doon si Attorney Carpio. Yung nga, hindi nga rin namin masabi nga kasi una-una sabi ko nga, maraming mga accounts, iba-iba naman ang accounts, di ba? Lahat naman siguro tayo iba-ibang accounts, hindi lang isa. So, hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga sinasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate, di ba? Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano talaga yung specific transaction na sinasabi nila. Sir, I think that should be properly addressed by the lawyers of VP Sara, no?
Sir, last hearing, Bobo talaga ng mga media. Pati yung sa impeachment, tinatanong dito, tangina ninyo, hindi nyo ba alam ba't kayo nagpunta dyan? Nagpunta kayo dyan para i-cover etong pagsasampa ng kaso ni Laman Scarpio patungkol nga sa Bank Secrecy Law. Doon lang umikot yung tanong ninyo, tanga-tanga ninyo. Hindi naman yan abogado ni Inday Sara sa impeachment, ba't nyo tatanungin siya tungkol sa impeachment? Mga tanga. Dito mo masasabi talaga yung mga reporter, mga bobo eh. Mga walang utak, mga inutil eh. O ito, pakinggan ninyo yung masasabi ni Attorney Topacio patungkol dyan sa pagpipresenta ng bank transactions. Total, nandiyan na rin lang naman tayo. Attorney Topacio, paliwanag mo nga sa mga bobong to. O ano yung tama at mali. Kanya lamang po, yan ay, unang-una, yung mga congressmen, yan po ay pwedeng patawan ng ethics complaint sapagkat, alam niyo po, si Chairman Luistro ng Justice Committee, isang abogado. Alam po niya ang batas. Bakit bagamat klarong-klaro na labag po yan sa Bank Secrecy Law at saka sa Anti-Money Laundering Act ay ginawa pa niya. Tapos pinapamukha pa nila na hindi pala milyonaryo lang si hindi pala ordinaryo ito si VP Sara, bilyonaryo pala ito. Kinuwenta lahat yung pagpasok, paglabas, in-add up at umabot sa bilyong-bilyong piso. Tama po ba ang gano'n na pagbasa sa pera ng isang individual po na nasa kanyang bangko, attorney? Mali po yan at ginawa na po yan kay Chief Justice Renato Corona noon na maling-mali po. Bigyan lang naman po natin ng isang ehemplo. Halimbawa, meron po akong 100,000 sa bangko. Nag-withdraw ako ngayon ng 50,000. Pagkatapos, bumalik 40,000. Minidraw ko 30,000. Hindi nyo po pwedeng kwentahin pong lahat yun. Kasi for all you know, yun din po may pinagamitan lamang at ibinalik lamang. Or meron lang ginamit yun para tustusan ng... Tama yun eh. Halimbawa, nagpasok akong 20,000 nga. Tapos nilabas ko rin 20,000 pinambayad ko. Magkano pera ko sa bangko? Di zero. Utangin na ninyo. Tapos ngayon, i-add nila yung dalawang yun. Meron ka na ngayong 40,000 na transaction. Tapos magiging ano na yun, kaano-ano na yun, hinahinala. Bakit? Mayroon siyang 40,000 na transaction pero zero yung laman ng bangko niya. Wow, may mga ganyang, may ginagawang masama ito. Baka drug lord to. May mga ganong kabobohan, putangin nang yan. Yung lumabas, saka pinasok, pinag-add mo, tapos ikinumpara mo dun sa laman ng bangko, tarantado. Kaya nga merong mga bank transactions eh. Kaya nga merong may mga inflow and outflow eh. Para malaman mo yung galaw. Tapos, hindi mo yun pwedeng ibase sa buti sana kung may pumasok na 1 bilyon diretso. May pumasok na 1 bilyon. Yun, kahina-hinala yun. Saan galing 1 bilyon na yun? Sinong gago mag-dideposito ng 1 bilyon? Pero kung ang pumasok pa unti-unti, transactional, mula umpisa na nagkabangko ka hanggang ngayon, putya yan. Yung mga transactions na yan, pag kinumpute mo talaga, kahit sino sa atin ng mga Pilipino, milyonaryo na. Pero kung titignan mo yung yung bangko natin, wala mang 5,000 yung laman. Yung bawi, sweldo ko, sa kumpanya, pumasok yan. Halimbawa, sweldo ko 200,000. Pumasok yan, 200,000. Tapos yung 200,000 na yun na pumasok, syempre, pinachipat-chi ko yan. Winidraw ko yan ngayon. Syempre, galing sa kumpanya, papasok yan. Iwi-withdrawin ko ngayon yan. 10,000 bibigay ko sa nanay ko, 10,000 sa Meralco, 10,000 sa ganito, sa ganyan. So, pag pinag-add mo yun, at naubos ko yung 200,000 na yun galing sa bangko, plus 200,000 na sa transaction transactional ko dyan sa bangko. May pumasok 200, tapos may papatsa hanggang sa maubos mo yung 200 na yun, so 400,000 na. Hindi ibig sabihin nung 400,000 yung laman ng pera ko sa bangko. Nagkaroon ako ng 200,000 pero once na inilabas ko na yun, binayad ko na yun, hindi na akin yun.
Pag binayad ko na sa Meralco yun, hindi ko na pera yun. Pera na ng Meralco yun. Pag binayad ko na yan sa sa Converge, sa internet, pera na ng Converge yun, hindi ko na pera yun. Ang pera ko na lang na matitira, kung magkano yung pera sa bangko ko, kung halimbawa may savings ako na 10,000 dun sa 200,000 sweldo ko sa isang buwan, yun lang ang akin. Tanga. Sa akin yun nung pumasok, pero nung ibinayad ko na yun sa kung saan-saan, hindi na akin yun. Kung binigay ko na dito, binigay ko na dyan, hindi na akin yun. Ang akin na lang yung natitira. O, tali ba yung pumasok at saka lumabas doon sa natitira? Hindi. Tangin na yung mga bobo kayo. Ibinalik lamang, hindi po ganoon ang pagkwenta po. At titingnan po natin yan in the proper context. Kaya nga po, ang sinasabi nila, yung SALN ay snapshot lamang yan ng isang moment in time kung saan nangyari yung mga bank deposits, yung mga movement ng bangko, yung ng pera sa bangko. Katulad po nung kay Chief Justice Corona, napatunayan po na mag-withdraw sila, ilalagay nila sa ibang bangko kasi naghahanap po sila kung saang bangko may mataas-taas na interes. Hindi po natin alam Kung yun lamang po ang titingnan natin, deposit, withdraw, hindi po hindi po sapat na batayan yun para sabihin may hidden wealth or merong unexplained wealth. Maling-mali po yun. Yan po ay very simplistic at again po, uulitin ko, ginagawa lamang po yan para palabasin na sa ngayon pa lamang, wala pang trial sa Senado ay may kasalanan na si Vice President Sara Duterte. Propaganda lamang po yan na hindi dapat pakinggan at paniwalaan ng ating mga kababayan. Opo. Meron pong maaring dalawang batas na nakakasaklaw po dito, no? Ano po bang sinasabi doon sa Bank Secrecy Law at doon sa AMLA na posibleng may nalabag opo. dito po sa nangyari po? Yan pong yung mga sinasabing suspicious transaction at covert transaction, dapat pong malaman ng ating mga kababayan kung anong ibig sabihin yan. Yun pong covert transaction, automatic po yun. 500,000 and above, yan po ay covert transaction ayon sa Anti-Money Laundering Act. Yung suspicious naman, ganito po yan, kung ang nagdedetermine po kasi kung sinong suspicious o hindi naman hukuman. Yung bangko, sinasabi nila, bakit ganito to? Bakit ka hinahinala ito? Ngunit hindi ibig sabihin na suspicious transaction ay illegal na po yun. Sapagkat, yung suspicious transaction, baka mayroong paliwanag at naghihintay po ng paliwanag. Halimbawa po, yung driver ko nung isang araw, pinabili ko ng gamot, binigyan ko ng 1,000 piso. Ang alam ko ang presyo ng gamot na yon ay 500 piso. Bumalik siya sa akin, ang sukli lamang niya ay 300, so 700 yung nagastos niya. Suspicious yun. Bakit? Nung una, ang binili niyang gamot ay 500 pesos lang, ngayon ay 700 pesos. Di magsususpecha ako. Tatanong ko sa kanya, ba't ano nangyari? Sasabihin niya sa akin, sir, nung una generic ang binili ko kaya mura. Ngayon branded kasi walang generic. Yung suspicion ko ay nawala na. So hindi ibig sabihin sinabi ng bangkong suspicious transaction yan na flag, illegal na yan kaagad. Sapagkat yan po ay maaring i-justify at ipaniwanag. So again, propaganda na naman po yan laban kay Vice President Sara Duterte. Po, kung may paglabag po dito, attorney, sino-sino po yung maaring mapanagot po dito? Yung nagbigay ng pahintulot sa kanya na ilahad itong mga kasama yung sa AMLA? Kasi dinitalye, pati yung mga sinasabing bank transaction at iba pa po, attorney. Lahat po ay dapat managot. Kanya lamang po yan ay, unang-una yung mga congressmen, yan po ay pwedeng patawan ng ethics complaint sapagkat alam niyo po si Chairman Luistro ng Justice Committee isang abogado. Alam po niya ang batas. Bakit bagamat klarong-klaro na labag po yan sa Bank Secrecy Law at saka sa anti-money. Diyos ko naman, kinwestiyon mo pa naman. Ibobong abogado yan, si Luistro. Yung asawa nga niya, wanted, tinakas niya Walang yan. Ito si Luistro, wala tong alam kundi lumabag sa batas. Baka kaya kinuha yan dyan. Kaya kinuha sigurong committee chairwoman yan dyan. Head ng committee na yan. Kasi alam nito kung paano lumabag ng batas. Paglabag sa batas yung ginagawa niya noon Na itinakas niya yung asawa niya. So clearly, walang to.
Walang alam ito. Pinaninindigan nga niya yung mga AX, AKAP galing kay galing kay Speaker of the House Oo, hindi niya sinasabi na galing sa taong bayan na dapat ibalik sa taong bayan. Masama ugali nito. Ni Laundering Act ay ginawa pa niya. Yung pong sinasabi po nila na exception yan, yung impeachment, yan po ay impeachment doon po sa trial sa Senado, hindi sa House Committee on Justice at hindi rin po sa House. Bakit ko po sinabi yan? Kung titignan niyo po yung batas, nakalagay doon po doon, may bank secrecy. Meron nga pong exception. Anong nakalagay doon sa exemptions? In cases of impeachment. Ang sitwasyon po ngayon, Sir Franco, Sir Admar, ay wala pa pong impeachment. Bakit? Sapagkat ayon po sa jurisprudence at ayon sa ating konstitusyon, ang isang tao ay impeached lamang kapag yung articles of impeachment ay pinadala na po sa Senado. Prior to that, an impeachable official is not yet impeached. So, sa puntong ito po, at this time, wala pa pong impeachment against Sara Duterte and therefore hindi po pasok sa exemption yon. Wala rin naman pong court order sapagkat ang House Committee on Justice ay hindi korte. Ang dami na pong desisyon ng Korte Suprema ang nagsasabing yan. Ang mga komite ng legislatura ay hindi korte, hindi NBI, hindi police, hindi law enforcement agency. Ngunit etong ginagawa nilang to ay in connection with their powers and duties under the Constitution, either to legislate or, in this case, in conducting hearings, not trials, hearings at towards the end of determining whether or not a certain impeachable official should be impeached. So, nandun po ang klarong-klarong paglabag sa batas niyan. Dito naman po sa pahayag din ni Vice President Sara Duterte na kinikwestiyon niya yung timing din na naging desisyon ng COA dito. Ano po ba yung patakaran po sa COA kung meron po mga notice of disallowance? Natanong yung timing nito and at the same time, ito na ba yung penal? At pag meron bang ganito, automatic ba na meron agad na nanakaw sa pera ng bayan or may dapat lang na i-comply o ano ba ang dapat na tanda natin, attorney? Ay, hindi po. Mahabang proseso pa po yan. Yan ay parang, yun pong sa piskal na pag nagkaroon ng finding of probable cause at yan ay inihain sa korte, hindi ibig sabihin na ikaw ay guilty na ng isang krimen. Ganito po yan, Napakahabang proseso po yan. Kapag kayo ay nabigyan ng notice of disallowance, yan po ay pwede nyo pang iapila sa direktor ng Commission on Audit, yung direktor po. Kapag yung apila nyo ay hindi napagbigyan, pwede pa kayong mag-MR. Kapag yung MR nyo ay dinenay, pwede pa kayong umakyat sa Korte Suprema under Rule 43 sapagkat under Rule 43 po ng ating Rules of Court, ang desisyon ng mga constitutional bodies, COMELEC, yung Civil Service Commission at ang COA ay appealable pa sa Korte Suprema. Kaya hindi pa po final yan. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Yung case po ni Commissioner Rowena Guanzon. Di po ba noong 2022 ay ang COMELEC natin na isang constitutional body ay nagdesisyon na pwedeng maging nominee at representative ng isang party list si Binibining Guanzon. Ngunit kinontes po yan ng Duterte Youth Party List. Ayan, kanina nakita ko na naman yung kaibigan nating si Chairman Ronald Cardema. Noon pong inakyat namin sa Supreme Court na TRO at hindi nakaupo si Commissioner Guanzon. At later on, sinabi ng Supreme Court, mali ang COMELEC. Hindi nila sinabing dapat na legal yung pag-substitute ni Commissioner Guanzon bilang nominee ng yung kanyang party list, yung P3PWD po yata yon, hindi ako nagkakamali. Ganon din po ang COA. Hindi porket may notice of disallowance, final na yan. May ninakaw at kailangang ibalik. Ang makakasabi lamang po na pinalyan at talagang may problema at kailangang ibalik yung pera ay walang iba kundi ang kataas-taasang hukuman
kapag inapila na po under Rule 43. So yung sasabihin nilang may notice of disallowance na ngayon at merong liability si Vice President Sara sa pera ng bayan, isang malaking kasinungalingan po yan. Hindi po ganyan ang proseso ng ating batas pagdating po sa Commission on Audit. Oh, ayun, hindi ba? Wait lang. Oh, hindi ba? Napakalinaw nung sinasabi doon ni Attorney Topacio, mga bossing, na itong kaso na ito, lalong-lalo na dyan sa COA na yan, lahat yan, puros political yan. Oo, lahat yan, puros mga katarantaduang mga politika yung pinaglalagay nila dyan. Dito tayo sa away ni Romualdez. Yung ginagawa nila kay VP Sara, lahat yan puro politically motivated yan. Yung paglabas ng AMLAC, yung paglabas ng desisyon ng COA na kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.